Jason, nakatanggap ka na nung email galing sa lawyer? Oo. Yeah. Nakatanggap na ako, kaya lang. Nabasa ko. Di ba na-mention mo naman yun? Yeah. Sabi ko nga, bago naman natin yun, kasi nung nakipag-usap nga kami nung ni sister, kasama ko sister Berna dun sa lawyer, June 30 yun, no sis? Tinatanong nila ako na nakarating mo lang. Tinanong kasi niya na ano yung kung nasabi na daw ba natin pag-usap. Kasi ko long time, parang more than a month na natin napapag-usapan yun dahil nagpe-prepare nga tayo for the next acquisition. Well, ang sabi ni lawyer, papadala nga. So, yun yung nag-notify siya via email. And then, Registered mail pa. Nag-registered mail pa ba? Okay. So, that's how it is kasi based on the contract. And then, ang priority nga kasi existing partners doon sa units na ni-offer. Eh ngayon, excited tong sila Romel at saka si who's this? Si Romel at saka tinatanong nila kung wala pa daw silang natatanggap. Sabi ko, you might probably get it after ng 30 days. Tama ba ako, sis? Pero hinihingi na kasi ni Mikal yung last investor na magte-take ng 100 units. Oo. Sino ba? Kaso meron kasing kagaya ni Dr. Earl nakausap ko. May interest siya. Yung isang kasi ang gusto ko yung magkukusa, ayoko nung parang pa-follow up ko pa. Alam mo yun? Gusto ko yung magkukusa. And then yung inaanak ni Sister Jen, nagkausap na rin kami noon. Okay. So may interest din. And then another tawag nito, yung isa pa is yung isa kong kaya lang puti. Magkakaroon tayo ng puti na makakasama sa grupo. Sabi ko mahirapan ako mag-English pagka gano'n, no, di ba? But anyways, yeah. So isa 'yon na tinatanong nila kung kailan. And then there's actually another one that I forgot. Anyways, so parang ang iniisip ko yung magkukusa. Pinadala ko sa kanila yung Sina Gilbert ba? Hindi mo kinausap? Hindi ko na ang interesado? Hindi ko pa kinausap si Gilbert. Ay, wala sila ngayon. Dahil July and August wala sila di ba? Oo. So may possibility na tawag nito hindi sila Yeah, I'm not sure, hindi ko pa sila na-attempt na padala ng information. But I sent it to may isa pa ako nakausap. Anyways, so that's that. Kung sino yung una doon sa mga yon, then that's gonna be the next one. Kasi yung tatlo talaga na hawak natin ngayon, those are talagang nag-act agad. Kasi iniintay talaga nila yung chance na ma-open up yung sa Jefferson kasi gustong-gusto talaga nila yun. So now, so ang nakausap ko, Sister Shoni, si Insan, personally kasi nagtanong sila kasi doon pala sa time na tayo ay nagdi-discuss about this offer, hindi daw pala nila naririnig yung kaya parang sabi nila paano yung mangyayari daw dahil kung merong silang somehow hawak na kunwari nilaloko ko ni Insan kasi may $2,000 si Joel parang gusto niyang magdagdag sa kanya investment. Ilang units yung $2,000? I don't think that's the way it will gonna work. Pero sister, alam mo sa US, that is actually open kapag meron kang investor portal. Ay, ganun. Para siyang anong tawag nito? Yung parang sa bangko na meron kang login, di ba? So kung may extra kang money, magpuput ka ng additional as long as there is an offer. Kaya nate-take siya ng paunti-unti. And then ang mangyayari doon sa units or interest of ownership ng mga partners, nagkakaroon ng point. Parang 5.20, 5.2, 5.15, depende dun sa ilagay nila. Na inilagay nila. So ganun ang merong investor portal. Di ba? Iyon yung isa sa sinasuggest ni Chris and Maricela
Lalo na kung meron tayong direction to grow. Teka muna pala, sister. Nag-reach out yung sa MRI. Remember that one? Yung Yung nakausap natin? Oo, nag-reach out pala. Nakalimutan kong... Nakakapit ka ba? Hindi. Si Adrian ba yon? Mark yata. Mark ba pangalan nun? Kasi yung huli nating kausap, sister, ang sabi sa atin, babalikan tayo. Babalikan, dahil ang hawak nila is US. Wala silang tax. Kasi kasama doon ng tax Oo, parang yun yung nang binalikan ako. Hindi, nakalimutan ko na kasi binabisi ako, hindi ko na nabasang maigi yung email niya. Sige nga, balikan natin yun. Kasi yun yung suggestion ni Chris and Maricela. Kasi sabi niya, iyon ang magpapatunay na very transparent kayo sa lahat ng inyong mga investor. Kasi anytime they can access, anytime they can check ano yung nangyayari sa operations. Kung kakailanganin nila ng report, makikita nila doon. So parang similar siya sa Belgium, sister, pero talagang designed siya for investors. Na makikita nila yung percentages, something like that. Kaya gusto ko talagang meron tayo doon moving forward. So sige, i-ano natin yung schedule na yon kay MRI ba pangalan nun? Parang MRI Hindi ba? Kasi yung isa is cash flow portal MRI ang parang yun ang nabasa ko. Hanapin ko sa email ko. Sige. Tapos, ito namang result kanina ng bagong opportunity na to na pinadala sa atin ng isang taga-Avison Yang galing yan. Bunga to nung consistent na pakikipag-usap po sa kanila simula nung bago kami umalis. Kasi nga, ang gusto ko sana talaga, bago tayo lumipat ng ibang province, dito muna tayo sa Manitoba. Kung meron. Ang nagkataon, si Todd Levin, Todd Labelle. Ang kanyang forte is land and multifamily. Kaya nung nagkausap kami noon, ikinonek ako ni Jason Abraham. Si Jason Abraham siya yung may-ari ng Abraham Printing. So, nasa commercial siya, beginners. So, ikinonek niya ako noon bago kami umalis. Kaya, from time to time, nagre-reach out ako kung meron na silang tawag nito, nakikita. Kasi ang mangyayari naman noon, direct talaga dahil meron siyang access sa lahat ng mga owners. Halos majority ng mga owners ng multifamily dito sa Avison Yang, yung hawak ng Avison Yang, siya ang nakapag-transact. So parang ang sistema daw ng mga taga dito sa Winnipeg particularly, bulungan lang. Parang sasabihin sa kanila, bala ko nang ibenta yung ganito. Tatawagan lang sila, hindi na lumalabas talaga sa listing. So, yun yung mangyayari. Kausap ko lang siya kanina right after na maipadala ko yung tawag nito, information sa tropa, sa ating group. Kinausap ko na si Todd. And ang sabi niya, by Monday, hindi pa niya nakita yung unit. Tinawagan lang daw siya nung mga anak kasi ang may-ari talaga ng property na yon nagsimula sa tatay. So nasa mga anak na ngayon, which is hindi marunong sa multifamily. Kaya nag-decide na i-let go yung property. Now, based doon sa... Kala ko naikutan nyo kanina, hindi? Hindi niya dinisclose sa akin yung address. Okay, pero sabi niya, it's a little north of Chipegis. Doon sa Bahalya. Doon kami nagpunta sa Bahalya Street. Katabi ng, yung right after ng Chipegis, pagka nag-turn ka ng left sa Henderson, yung mga kumpul-kumpul na doon, na apartment blocks. Sabi ko baka iyon. Most likely kasi meron doon na parang facility na hindi siya kasama ng Bahalya Apartments kasi Bahalya Apartments yun. So yun yung most likely kung hindi man yun 51 units na hindi siya newer facility kaya binanggit ni Todd na may possible na magkaroon ng capex. Pag capex ibig sabihin capital expenditures. Pero ang gagawin nila, meron din silang mortgage brokers na ka-tie out. So kung sakasakali, tinanong niya ako kung sino yung nag-handle sa atin ng first deal. Sabi ko, Access Credit Union. Sabi niya, mas maraming ibibigay sa inyo na deals ang mga mortgage brokers, especially if they are specialized
sa multifamily. Kasi may mga possibility na yung capital expenditures, pwedeng, alam mo yung ginagawa sa bahay na home plus, parang mortgage plus improvement? Pwedeng ganun eh. Yung Pwedeng ganon. ganun na mangyari. And then, pwede din na tawag nito, makapag-shop ng better rates. And ganun naman ang mga mortgage brokers. Palbasa nga, hindi sila tied up sa bank, makaka-shop around sila. So, ang titingnan na lang natin dito, dahil meron na tayong experience, yung initial, remember sister, hiningan tayo ng Access Credit Union ng processing fee, which is a certain percentage of the deal. Yeah. So, doon, sa ganong scenario, initially, ang sabi sa atin ni Access, 20,000, di ba? Yeah. Pero, nung ginawa nila, dahil nga hindi naman nagdaan na sa CMHC, wala na silang masyadong paperworks na isinabmit sa government, sa CMHC. So, mas less ang nabayaran natin, na inabot lang tayo ng 10,000. Plus, a little bit of fee doon sa initial application natin sa CMHC. So, this time, yun yung isa sa titingnan natin. Pero never nating nakita yung tawag nito, yung part na meron pala tayong babayarang lawyer ng financial institution. Yeah. So, yan yung biggest learning natin kasi that really dropped us. Parang magkano yun? More than 20 grand. 20,000. More than 20,000 na hindi natin anticipated costs. So, yun yung biglang bumulaga sa atin noon. Kaya kinulang tayo ng parang closing. Kinulang tayo ng closing kay Ian. Remember, sister? Oo. So, yun yung ano natin, yun yung mga lessons ng unang acquisition. So, which is this time, at least alam na natin yung mga ganon. And remember sis, before tayo nag-access credit union, di ba may kausap pa tayong isang broker, taga Toronto. Yun ni-refer ni Mark. Oo, sino nga yun? Nakalimutan ko na. Yeah, si Lou. Lou, So, yeah. Yeah, ang ano naman kay Lou, ang laki ng ano niya, ng tawag nito, yung fee na i-charge niya sa atin. Parang is it three quarters of the price, parang ganon. Yeah, So, kung 4 million, lumalabas 30,000 yung sa kanya na i-prepare natin. So parang lumalabas din, nag-o-offset siya doon sa lawyer's fee at saka yung binayaran natin kay David, kay Access, at saka yung upfront fee ng mortgage. Well, we don't know kung hindi rin sila mag-charge ng ganun on top. Diba? So, yun yung ano natin. Well, dahil nga mga ano naman to, ang mga mortgage broker mas open sila kapag ganito sa mga fees. Right up front, pinapakita nila yan. Especially ang kanilang specialty is multifamily. So, they know what to expect. And at least may experience na rin tayo. So, magkakaroon tayo ng more sa due diligence natin. So, ayun ang ating tawag nito. Update for now. Updates. Oo, yeah, updates. And hopefully maganda talaga yung natin, yung makukuha nating deal na yon. Pasado siya sa number of units based on sa required numbers ni Grant, which is 32. So 51 siya. Pasado siya doon. Dalawa lang ang pasado niya talaga. Sa ngayon na wala pa tayong masyadong numbers na alam. And then dahil kung i-divide mo yung 7 million, doon na tayo sa 7 million. Kung i-divide mo yung 7 million, sister, sa 51 units, lumalabas 137,000 per unit. So kung ang ano nila ngayon is what's this? Kasi 6.5 to 7 million, 'di ba?
So kung ang kanilang rent ay 1,000, sabihin na lang natin on average kasi for sure yung two bedrooms mas mataas yun sa one bedroom. So sabihin na lang natin ng kanilang rent average of 1,000. So sa isang taon, that's 12,000. 12,000 divided by 137. Very well, it's not 1%, but it's very close. Parang 0.9, so parang 0.9%. So very close siya sa 1% rule. Okay. Sa atin kasi sa Jefferson, ang average rent natin 12,000, 1,200, 14,400. Ang ating cost doon kasi is 160, 167, parang ganon. So, lumalabas halos the same. Kaya parang ano tayo, very close to the 1% rule. Nakatitingnan din kung ano, 'di ba? Halimbawang kasi kung may gagawin, pwede pa yung tatawaran, parang bahay. Correct. Matatawaran na, mani-negotiate natin ng price and at the same time, pagka na-improve natin yung facility, tataas naman ang rent nun. Ma-adjust natin nun. Yung rent rate sa RTB. Okay. So marami pa tayong pieces na kailangang i-work on. Ang initial na nga lang na sinasabi ni Todd, dahil this is a little bigger than the first one natin, parang 2x mangyayari dito di ba? From 4 million to, not really. Pero dahil sa merong CapEx, lalabas nga siya 2x. So, ang ine-expect na possible initial deposit is between 200 to 250,000. Yun yung, so initial when you put your offer, pag gumawa tayo ng LOI or diretsong offer to purchase na, that's gonna be 100,000 initial and then 150,000 yung magiging natin once everything is satisfied. So that will take about parang 2 to 3 months kagaya ng una nating deal kasi ang financing at saka due diligence it takes a little while. So yun yung natin. So dapat siguro meron tayo sister na meron ka, baka naman meron ka. Alin? Na pag ang property is 7 million or 8 million, ito yung ito na yung may mga nakalista na, Jason, Atino, 200,000. Right. Gagawa tayo ng ganong commitment sa grupo. Kasi sa atin, dahil part na tayo ng club, magkakaroon tayo ng ganong possibility to commit. Diba? Para at least alam natin kung magkano yung i-raise natin na funds kung sakasakali na may kulang tayo. Diba? Kasi meron na tayo talagang nag-commit for the second acquisition. Hindi sila magiging part ng Jefferson. Meron na nagsabi sa amin na ganon. Pero magiging part talaga sila ng second acquisition. Kaya yun yung and I will always prioritize yung group, yun yung natin. Gusto ko mas ma-prioritize yung mga existing para yung kung let's say sabihin na natin na kasi ang sabi naalala ko si Ian sinasabi niya sa susunod na acquisition nyo dapat talaga 100,000 para hindi kayo magkakaroon ng tawag nito para mas less which is alam mo si Uncle ganun din ang thinking niya ngayon nga gusto kong maging part ng deal nila ngayon na ina-acquire nila. The only way I can do that is kung magkakaroon ako ng 5 million as a group kasi corporation ang mag-i-invest. Which kasi 5 million lang ang kanilang tinatanggap ngayon na investor. Ang lowest denom nila? Lowest. That's the lowest. Kaya sabi niya, you can do creative financing among you guys. Sabi niya gano'n. Kayong mga kasama sa club. Kung sa tingin nyo, you cannot raise, you don't have that money, sabi niya gano'n.
find someone in this club and then form an LLC para makasama kayo doon sa acquisition na yon. Kasi I cannot, sabi niya ganun, I cannot entertain lower than 5. Yeah. So sa atin, pwede rin tayong, pero hindi, I mean, parang nagsisimula pa lang tayo eh. Wala pa tayo doon talaga sa katiting ng level nilang pinag-uusap. Kaya nga. Parang ano pa lang tayo nila. Tayo pa lang yung mga butal. Butal Yeah, pa lang tayo ng yung mga tayo yung mga sumisibol na na mga anak-anak ng mga anak-anak na mga higante kilala tayo yung mga itlog pa lang na may konting buntot na para tayo ano ba yan? Bago tayo makarating doon, I think and I think we're doing well kasi we just one year pa lang tayo. 'Di ba? Wala pa nga sister ko eh, 'di ba? Wala pa ba? Wala pa. Wala pa. So, we just started. Actually, technically, we just started January, 'di ba? Yun yung ating Kaya nakakatuwa. Kaya magandang meron na tayong yung solid nga na alam mong ito. And then, halimbawa, may deal na. Ito na yung deal. Okay, ito lang yung nag-sign up. O talaga nag-commit. Well, matutuloy ito kung tig-500,000 tayo. For example. O kaya, yung mga tipong ganun. That's right. Committed na talaga, yung committed na. Sister, meron nga akong itatanong kay David eh, di ba, yung accountant natin. Di pa niya tayo binalikan, May assignment siya sa atin eh, tama ba? May assignment sa atin. Binalikan niya ako. Because of your account, because of your... Yeah. But not in the... Ano nga bang assignment niya? Nakalimutan ko na. Meron siyang... Pinapot niya na ako yung sa akin. Kasi sabi niya gagawa siya ng parang for us, paano natin siya babayaran? Di ba tinanong natin yun sa kanya eh? Ito natin siya. Fee structure. Kasi dahil hindi pa naman tayo ganun kalaki and then ito, meron naman tayong bookkeeping. Tapos ipapadala lang natin sa kanya yung mga papers na na siya, gawa na, wala na siya masyadong thing. Hindi niya tayo binalikan kung how much magiging parang retainers fee niya or 'di ba para sa atin, sa ating grupo. So wala pa 'yon. Yeah. Sige, follow up natin si David. Follow up ko na lang siguro. Yung dinownload mo na mga banking transactions, nilagay ko na sa Drive. Nilagay ko per month. Naayos ko yung format. Pero I need yung list ng mga checks issued. Makikita mo doon. Nag-email ako sa'yo. If you can just email it or update that file. Okay. Para makapag-calculate tayo ng from April to June. Oo, April to June yung second distribution natin. And then so far naman, according to wala naman sa grupo natin na existing ang magdadagdag sa Jefferson. So talagang i-open natin sa iba. Okay. I think maganda bago tayo mag-declare ng i-discuss natin yung talagang yung financials ng nung ating na breakdown. Oo, na breakdown. Kailangan ba nating i-meet up si David tungkol doon bago natin i-brought out sa group? Pwede rin. Oo, para tama yung mga tama yung mga nilagay natin na ito capitalize. Oo. Para makita natin of view niya, hindi lang tayo nanggaling sa atin. Yeah. Si David is yun yung accountant natin. Baka kasi na hindi siya yung si David na, kasi dami natin David eh. Yung David din yung taga-access credit yun, yung David din yun. Ito is yung David na accountant natin ngayon. Kasi yung accountant ko, sabi niya, I cannot handle you as you grow yung iyong acquisition kasi hindi ko naman porte ang multifamily. So very honest naman si Mel na sinabi niyang hindi ko kakayanin i-handle yung growth nyo. Kaya itinransfer niya tayo sa isang accountant na ang porte talaga niya is yung ganitong multifamily at investments. Kaya nagkaroon kami ng meet up sa kanya nung bago ako umalis. And then hindi na nga nasundan ulit 'yon. 2 persons to follow up.
Yung sa sister, ikaw na yung bahala kay kay Mark ba? Mark? Yan, sinend ko sa iyo yung yung email. Let me check. Sabi niya lang naman I know there may have been some correspondence in the past about your needs for property management and investor software. I would love to speak with you if this is still the case. I'm looking forward to hearing from you either way. Mike pala ang pangalan, Mike. Oh my. Okay. Mike Block. Yeah, MRI Real Estate Software kasi sa US. Sa US nga kasi ang kanyang platform. So may possibility na yung tax aspects niya hindi fitted sa Canadian setup, which is yun yung ano sa atin, yun yung kailangan i-adjust at some point nila. Yeah. So ayun. Yan. Sige, mag-explore pa tayo. Kasi ito yung sinasabi ni Maricel. Akala ni Maricela nung time na magkausap kami sa workshop. Sabi niya, oh, I thought you already set it up kasi that's one of the important ng transparency. Kasi every now and then you have to provide report to your investors and you're gonna be doing it, sabi niya, manually. That is so time consuming daw. Which is true, 'di ba? Which is true. Kasi instead na ang mga investors meron silang access sa portal, ikaw pa ang gagawa nun tapos ipo-forward pa natin sa kanila. Sabi niya, do it right away. Para silang lahat, hindi sila magde-depend sa inyo on whatever they needed pagdating sa Sabi ko, well, sa Simo ngayon naman, kako, we are very open to each other. Dahil magkakakilala lang naman kami. Pero sabi niya, yeah, that's a good part. But sabi niya, hindi dapat ganyan as you grow. So tama nga naman, 'di ba? Tama naman talaga 'yan. So yun yung kaya nag-message ako sa buong tropa na anong tawag nito, na ang portal will be sana magawa natin kasi sister, ang dali lang yan pagka nakakuha sila ng accounting, so parang account tawag nito CRA, tawag niyan parang for Canada, parang program for Canada. Ang dali na lang noon kasi magma-monthly lang naman tayo ng subscription. Ang diba? lang yung kina Maricela, see how much the lawyer is involved sa atin. Paano kaya yung kanila? Diba? Yung when yun, kung may portal na gano'n, diba? Doon na lang din sila nag-i-invest, doon na lang lahat ng papers. Yeah, naandun lahat ang papers. Naandun lahat. So kasi, yung lawyer, is it accepted na yun ng lawyer nila? Yeah, kasi meron silang, dahil iyon ay naka-template. Yeah. So parang ang mangyayari lang nun, sister, kaya nga ang tanong niya sa akin, what? You spend over 50 grand to your lawyer? What? Sabi niya, ang liit ng deal nyo. Bakit ganun ang binayaran nyo sa lawyer? Sabi ko, yeah, everybody is just asking for their service fee, ganyan-ganyan. So dahil wala kaming parang sasabing template na ganyan, sabi niya, but that's a very simple parang form na repeatedly they just need to change the names. So parang it doesn't make sense daw na ganun kaya sabi niya, humanap ka kaya ng lawyer din na somehow ang pinapractice talaga is multifamily. So I will ask this time, I'll gonna ask Todd. Kasi dahil siya yung merong ganong klaseng exposure dito. Tatanungin ko yung mga lawyer na nag-handle dito kay Todd. Did we ask Mark, by the way? I forgot. No, hindi natin sinabi to kay Mark. Kay Mark? Kasi, Kasi mas maliit pa yung kanilang expense, although their teams are not as big as us. Sister, 17 sila. 17 ba? Oo. Okay. Akala ko 4 na lang sila. So hopefully, hindi naman masyadong problematic yung ating upgrades na gagawin dun sa property. Oh, by the way, I still have to yung applications natin sa property tax. Nagre-request ako ng decrease. Ako kay Attorney Heidi, pina-track down ko sa kanya kung
paano nag-i-increment. So, meron akong file from the city na ginawa ni Attorney Heidi na from year 2000 hanggang current, magkano yung property tax ng property. Kailan siya nag-increase ng napaka-significant. Kasi yung katapat na property where Ron is staying, sister 1.4 pala, kala ko 1.7. 1.475 kung hindi ako nagkakamali. Makikita nyo naman yun sa Ang mura. Yeah, 663 Jefferson. Makikita nyo yun sa... Ay, ba ilan? Ilan? 18 units yun. Tayo. 28. 28? 28 units yun sa atin. So, Hindi, sa I mean yung assessed value ba ang sinasabi mo? Yeah, 4.4. Ang sa atin, yung kanila 1.8 lang? 1.4. 1.4? Oh my. Yeah. So, nakita ko nagkaroon ng significant increase yung value ng property, assessment value, nung sila ay nagkaroon ng renovations. Kasi, totoo naman yon. Ang iniisip ko nga noon, they might probably took some money out of it. Kaya itinaas nila yung assessment kasi isa yan sa reference point. Oh, I see. So, walang masama doon na sa ginawa nila. It's just that dahil tayo yung kasunod na owner, tayo ang magkakaroon ng tax burden. Kaya ang ginagawa ko ngayon, kahit magbayad tayo ng 500 something, di ba sis? Or 6, kano nga ba? 563? Yeah, so kahit magbayad tayo ng ganon, i-a-appeal ko na ibaba nila yung property tax based on the previous tax assessment value. Which is nasa 2 point, kung di ako nagkakamali, sister, 2.1 or 2.4. Teka. Ang kanilang renovation, I don't think, did they spend 2 million? Baka wala pa naman, Kung 1 million lang siguro, baka. Mga 1, most likely nasa mahigit 1 million. Inabot sila ng pandemic, sis, yan yung napakataas ng presyo ng mga materyales. Yeah. Saan ba yung kay attorney? Ito yung kay attorney Heidi. Tuntua ako kay attorney Heidi. Talagang all out yung support niya sa atin. That's good. Okay, assessment 2026. Ito nga yung natanggap natin kanina. Not kanina, kundi kahapon. And then, assessment ng 2024, which was based on the 2023 property value, is 4.480. Prior to that, 2023 is 3.9. And then prior to that, 2022, 2022, nasa ng 2022? 2022, 3.9. 2021, 2.1. Gusto ko siyang i-request na andun sa presyo ng 2020, 2021. Sana, pero masyado siyang malayo. Although, ayoko din ng 3.9. Kasi, kung i-compare mo siya dun sa value ng property dun sa kabila, parehong i-renovate yun eh. Pero, are we the one, sister, itong ganitong yung request, are we the one who needs to justify? yes. Marami na ako nagawang ganito, sister. Ay, ganon? Kaya kilala ko na yung taga-board of revision. Okay. Ginawa ko yun sa sergeant. Ginawa ko yun sa ibang meron akong property na pinapataas ko yung value. Meron akong mga properties pinapababa ko yung value. And then susuportahan lang siya ng mga comparable properties na nasa area. So magka-come up sila sa what is reasonable. Kasi ang purpose natin dito is to keep yung affordable housing. How can you provide this kind of rent kung kinakain ng property tax ang supposed to being para sa investors. So, ayun ang Currently, we're paying, naka-tips tayo, diba? Yeah, we're paying 51,000 a year. So,
makababa lang tayo, sabihin natin about what? Mga 40,000? 40. Masaya na tayo doon. Makatipid 1,000 isang buwan. Mhm. Almost. Yeah. Yeah. Malaking bagay na 'yon kasi that would form part of ano. Yeah, so nandun, doon ang ano natin, goal natin. So yun yung dalawa na, sabi ko ni meron pang dalawa. Ayun. So property tax plus yung RTB, another application din, magre-request din ako sa RTB. Dahil, tawag niyan, dahil sa cost analysis at tayo ang new owner ng facility, ang gagawin naman natin, magre-request naman tayo sa kanila ng increase above guidelines, ang tawag. Meaning, kahit meron silang declaration na 1.7 lang dito sa year na to ang increase ng rent, pwede tayo mag-increase ng more than that dahil doon sa ating numbers. So, ang kailangan lang doon, sister, ma-provide talaga natin na ang numbers natin is saying na ito lang yung nag-generate niyang income. So, ilan ba ang may deadline? May deadline pa yun? Wala siyang deadline. Ang hinihinga nga actually is yung 12 months. Kaya hindi ko mai-pursue yon noong bago ako umalis. Kasi ilang months pa lang naman ang operations natin. So at least ngayon, dahil lumalabas na 6 months na tayo, I think meron na tayong parang basis. Basis. Oh, yeah. Basis, kahit pa sabihin mong less than 1 year, yung basis natin na 6 months is the actual performance of the asset. Yeah. So yun yung pangalawa kong after nitong ng property tax. Kasi property tax. Yan ay form part of it. Oo. So habang mataas pa yung property tax at magche-check sila kasi ang effect pa ng property tax pag nag-request ka ng adjustment ng assessment, ang effect pa nito sa isang taon. Oh, really? Oh, okay. Yeah. Yeah, okay. So, yeah. Sige, gawin natin. So, hindi naman tayo pwedeng mag-appeal kung wala pa tayong natatanggap na ganyang notice. So, dahil natanggap natin yung notice na yan 2 days yesterday, kaya yun, ginawan ko na siya kaagad ng application. So, hopefully, June 26 ang deadline, and then after that, once na natanggap natin yung parang file number natin at saka yung response ng Board of Revision, magsasubmit kasi ng mga documentation. Ako nang bahala dun. June 26, you said? Ay, sorry, July 26. Okay. Ang deadline. Sige. Okay. Yeah. So we'll see. Okay. All right. Yun yung ating updates.